Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Pasimulan na po natin ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 55 sa atin pong mga himnaryo. Sa lupa nalipos ng ligalig, patnubay mo'y hindi pinagkait. Nelinga ang aming mga hibig sa'yo pong pagtangkilik. Aming dusay na ibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga ibon ng tukso. Ikanagkulang, O Diyos ko. Salamat, salamat po sa'yo. Kami po ngayon'y nangangako sa'yo. Kailanman di magliliro. Salamat, Diyos ko. Dakila ang Diyos natin, dakila. Tunay na di natin matingkala. Pag-ibig niya sa ating sagana, kaya tayo'y magala. Sa Diyos magpasalamat. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga
natin pong patuloy na purihin, sambahin, at luwalhatiin ang ating nag-iisang Diyos na ating Panginoong Jesucristo. Numero 108 po ang ating aawitin. O Jesus, kaibigang tapat, aliw sa dusa ko't gabag, ang buhay kong nawakawa, napabalik na kagyan. Jesus ka, ibigan kong tapat. Jesus, dapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Handang tunay, aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Ano ang kakailanganin sa Diyos amang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus kaibigang magaling. Jesus, dapat kong kaibigan na banal. Lunas ng aming kasalanan. Tunay, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Sa salungaing sanlibutan, bundok ng mga kasalanan, hindi ka katatakutan na walang alinlangan. Jesus ang akiaalay. Jesus, dapat kong kaibigan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Kung ito'y ating ingatan, matatag na pakikilaban, umasa na ang tagumpay, ibibigay na tunay ni Jesus, mabuting kaibigan. Jesus, dapat kong kaibanan. Lunas ng aming kasalanan. Aliw sa nalulumbay, pastor na
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, Nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa, nahabag ka rin po, tinawag mo ang aming ama at ang aming ina, at ikaw po ay kanilang pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa malinis sakdal, napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilayan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat sangbahayan ng mga lalaki at mga babaeng pinararami mo po sa bilang at iyong isinasama sa banal mong bayan upang aming maging mga kaibigan, at sa lahat din po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod na nagkakaisa ang aming mga puso, espiritu, aming mga kaluluwa, sa iyo pong pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo, Amang Diyos, ang aming pagpapailang lang ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa maraming mga araw. Nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Salamat po ng higit. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan, pinagtitiyagaan, tinuturuan mo, inaaralan, pinakakain mo't pinaiinom ang aming mga kaluluwa ng iyong mga dalisay na aral, na ikaw rin po ang sa amin ay nagtuturo ng kung kami po'y mananatiling nagtitiis sa paglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa iyong banal na ebanghelyo hanggang aming mga kamatayan. Panginoon, pagkakalooban mo po kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyo, Amang Diyos, na maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Wala ka rin pong sa sino man sa kanila ay pinabayaan. Pinakakain mo po kami, pinagbubuksan ng magagandang mga kapalaran, pinalalakas mo't pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, salamat po na maging ang aming mga anak, mga manugang, aming mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Wala ka pong sa sino man sa kanila'y pinabayaan. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan,
sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, nakikiusap po kami, dumadalangin na minsan pa'y busugin mo pong muli ang aming mga kaluluwa ng iyong mga dalisay na aral. Patuloy mo lamang pong kaaawaan at kahahabagan, kakasangkapanin ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Sa Huwebes po ng gabing ito'y dumating sa amin ang iyong mga banal na salita at ang iyong palatuntunan. Langkapan mo nawa ng bisa at ng kapangyarihan ng kanyang tinig ng iyong banal na Espiritu. At kung mapakinggan po ng lahat ng kinauukulan, tumubo sa amin aming mga puso, magbunga pa sa amin ng maraming mga gawang kabanalan. Ama naming Diyos, sumasamo kami, nakikiusap, dumadalangin, na habang kami po ay nangakikinig, dalawin mo nawa kami sa aming mga tahanan. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo nawa ang aming mga karamdaman, lalo na nga po ang marami ng sa amin patuloy na tumatanda at nanghihina. Una ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, si Prospero Jr., si kapatid na Expectacion Valencia, gayon din po si kapatid na Mirna. At wag mo rin sanang pababayaan si kapatid na Rogelio. At kami po ay nananalig, Aman Diyos, na patuloy mo po kaming susubaybayan at daragdagan pa kaming lahat ng maraming mga araw, ang maraming mga taon kagaling at kalakasan, hindi upang gugulin sa kalikuan at kalayawan, masumpungan mong aming ipinaglilingkod sa iyo ng buong puso, buong lakas, at ng aming buong buhay. Ipinapanalangin din namin sa iyo, Ama, ang lahat po ng aming mga mumunting tirahan. Huwag mo rin po sanang ipahintulot sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa napakaraming mga taong may madidilim na mga puso at kalooban. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, 10 ng mga bagay na hindi na po nasambitla ng iyong hamak na lingkod, dagdag na aming ipinapakiusap at sinasampalataya na naming dinirinig mo po sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong gagawin, ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin. Sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga, charity begins at home. Sa atin-atin munang sariling mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay. Atin po silang husayin na, tawagin, at tayo po'y magkatipon-tipon na. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan at magpapasimula na po tayo ng ating pananambahan sa Huwebes po ng gabing ito. At pinakatampok na nga po sa ating paglilingkod ang pakikinig ng kanyang mga banal at mga dalisay na aral na kanya pong isinaayos sa kanyang kaharian sa langit. Ang atin pong pinakapaksa ay mula po sa aklat ng Exodus, sa kanyang kapitulo 33 at ang bersikulo po ay 11. Ang kanyang unang bahagi po lamang ang ating pag-aaralan. Sa Bibliang English na King James Version 1611, na pinanggalingan po ng Tagalog, "And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend." Sa Tagalog,
At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moses ng mukhaan, gaya ng isang tao na nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. Ano po baga ang ibinabadya nitong ating paksa at ibinangon sa atin ng Diyos ang talatang ito? Nakikipagsalitaan ang Panginoon, ang Diyos, kay Moises, mukhaan, gaya ng isang tao na nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. Para ito po ay ating maliwanagan, atin pong ipagpatuloy ang pag-aaral at buksan po naman natin ang Exodus din po, Kapitulo 3, versikulo 4, ang unang pangyayari bago po nakipag-usap ang Diyos ng mukhaan kay Moses. At nang makita ng Panginoon na panonoorin ni Moses, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises! At kanyang sinabi, narito ako. Atin po munang alamin kung ano ang pinakapuno na dahilan, at ang 3:4 ay nagpapakilala na si Moses po ay tinawag ng Diyos. Paano siya tinawag? Ito nga po ang pagkakataon. Noong si Moses po, alam natin ang kasaysayan, ay umalis na sa Ehipto at siya nga po ay naparoon sa tinatawag na parang o disyerto. At isang gabi habang siya nga po ay nagpapastol ng kanyang mga tupa, ay nakakita siya ng isang lagablab ng apoy sa bundok ng Horeb. At sa kanyang pag-uusyoso, pinanik niya ang bundok na ito. At eto nga, 3:4, nang makita ng Panginoon na panonoorin ni Moses ang apoy mula sa punong kahoy na hindi natutupok, tinawag siya ng Diyos. Tandaan po ninyo yung salita, tinawag ng Diyos si Moises. At nang marinig nga ni Moses ang tawag sa kanya, ang sabi niya, narito ako. Ano ang sumunod na nangyari? Exodus 3:5. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong ito na iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Yung palang bundok na yon na pinanhik ni Moses para mag-usyoso, kung bakit merong nagliliyab na punong kahoy na hindi naman natutupok, yung palang dakong iyon ay banal. Ipinahintulot ng Diyos, tinawag siya, pero hubarin muna niya ang kanyang tsinelas. Banal pala ang dakong iyon. Sa harap pala ng Panginoon, hindi maganda para sa Diyos na lalapit tayo sa Kanya na siya ay nakatsinelas. Sa 3:6, bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. At dito po sa 3:6 ng Exodus, ang tunay na Diyos pala, ang tunay na Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Sa makatwid, kaya nga po sa aming mga pananalangin sa Iglesia ng Diyos, lagi ninyong napapakinggan sa amin kung sino ang aming pinapanalanginan, niluluhuran namin ang aming tuhod, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng bansa ng Israel. Yun po ang tiyak at hayag na hayag na pagkakakilanlan natin kung sino ang tunay na Diyos. Hindi po basta Diyos. Maraming nagsasabi, kahit na saan kang pananampalataya naroon, basta Diyos din ang tinatawagan natin, pare-pareho yan. Nagkakamali po kayo, napakarami pong Diyos.
Ang mga Katoliko, may kanilang Diyos, yung mga Papa sa Roma, yung mga Birhen, yung mga larawan. Ang mga iglesia ni Manalo, ang Diyos nila, yung kinikilala nilang sugong anghel sa huling araw. Hindi po basta Diyos Diyos na ng lahat ng tao o Diyos na lumalang na at may-ari sa atin. Ang bawat lahi, ang bawat tao, ang bawat relihiyon, may kani-kanyang Diyos. Pero tandaan natin, ang nag-iisang Diyos na lumalang at may-ari sa atin, yun po ang Diyos. Tumawag kay Abraham, tumawag kay Isaac, tumawag kay Jacob, at sa gabi pong ito rin ang Diyos tumawag. Kanino? Kay Moises. Bakit nga po tinawag ng Diyos si Moises? 3:7, Exodus. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang mga daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Ano po ang dahilan at tinawag ng Diyos ang lalaking si Moses at siya'y pinalapit? Nakita niya ang kadalamhatian ng kanyang bayan na noon pong panahon na yon, ang Israel alipin ng Ehipsyo. Ang Ehipsyo ay tyrant, isang tagapagpaatag o tagapagbigay ng mga atang na mabibigat. At alam nga po natin ang kasaysayan ng Israel sa Ehipto. Sila nga po ang mga pinagagawa ng mabibigat na gampanin. Sila ang pinagtatanim ng mga halaman para ikabuhay ng mga Ehipsyo. Silang tagapagtayo ng mga gusali, ng mga libingan, ng mga paraon. Tulad nga po ng Sphinx at ng tinatawag na pyramid. Dito po, tinatawag ng Diyos personal ang kanyang mga isinusugo. Tunay ba yan? Sa una nating napakinggan, sa 33:11, nakikipag-usap ang Diyos kay Moses ng face to face, tulad sa pakikipag-usap sa isang kaibigan, ang wika ng ating paksa. Mahigit ng 300 taon, halos 400 taon nang pinahihirapan ang mga anak ng Diyos. Ano ang kaliwanagan at magpapatunay na kaya tumatawag ang Diyos ng mukhaan sa kanyang iniibig na tawagin na tulad ni Moses ay upang iligtas nga ang kanyang bayan? 3:8 ng Exodus. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon at sa isang lupaing binubukala ng gatas at ng pulot, sa dako ng Kananeo, ng Heteo, Amoreo, ng Pereseo at ng mga Hebeo at ng Hebuseo. At 3:9, at ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, kaya aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. At sa 3:10, halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ang mga isinusugo pala ng Panginoong Diyos para magligtas, at sa pagkakataong ito para iligtas nga ang bansa ng Israel sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Kanyang tinawag ng mukhaan si Moses at kinausap niya na tulad sa isang kaibigan lamang ni Moses. Isinusugo kita para iligtas mo ang aking bayan. Papaano po baga naman? Ang tanong natin, tinatawag at isinusugo ng Diyos ang mga isinusugo kita, mukhaan, isinugo ng Diyos. Ang ibig sabihin, si Moses para maging tagapagligtas sa bayan ng Israel. Ngayon, ayon nga po sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan, una, paano pinatutunayan ng Panginoong Diyos ang kaparaanan ng kanyang pagtawag sa kanyang mga isinusugo? Hebreo 1:1, ganito po ang pagpapaliwanag. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos
yung Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat. Ayon kay Apostol Pablo, nakikipag-usap saan? Sa ating mga magulang ng unang panahon, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Tulad po ng tawagin ng Diyos, kung babasahin natin sa Genesis ang kasaysayan ni Nunong Noah, pinag-utusan siya na gumawa ng daong. Tinawag niya ang kanyang asawa, tinawag niya ang kanyang 3 anak at ang kanyang 3 manugang. Hindi nag-atubili, gumawa ng daong. Pagkatapos nga po ng matapos na, ipinag-utos kay Noah na pumili ng mga lahi ng mga hayop at ipasok na kasama niya sa daong ang lahat ng mga hayop na ito upang manatili ang kanilang lahi pagkatapos ng baha na gumunaw. At yun nga po nangyari. Nakipag-usap din pagkatapos ng baha na gumunaw kay Abraham. Sa Kapitulo 17:1 ng Genesis, ang wika sa Hebreo kanina, uno-uno, ang Diyos nakikipag-usap sa ating mga magulang sa iba't ibang paraan, sa mga panaginip, pangitain, at sa pagkakataon sa Genesis 17:1, ang Diyos mismo. At nang si Abraham ay may 90 na taon, ang wika ng Genesis 17:1, ang Diyos nagpakita kay Abraham. Magagawa po ng Diyos yun. Kung ibig niyang magpakita sa katulad ng punong kahoy na hindi natutupok na nasusunog, magagawa ng Diyos. Kung ibig niyang magpakita sa pamamagitan ng mga anghel, magagawa ng Diyos. Kung ibig niyang magpakita na tulad sa isang tao, Genesis 17:1, magagawa ng Diyos. Sapagkat sa Jeremias 32:27, narito, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang Diyos ng lahat na tao, may anumang bagay ba na mahirap sa akin? There is nothing impossible to God. At gayon din ang ginawa nga niya sa ating paksa kay Moses. Sinabi niya kay Moses, isinusugo kita kay Paraon. Verbally, frontally, nag-usap sila ni Moses parang magkaibigan lang. At nang kapanahunan naman ng mga hari na sila po ay naging isang malaking bayan at makapangyarihan sa lupain ng Kanaan, ang propetang si Elias, ito naman ang kanyang kinausap, kanyang ginawang tagapagpahayag ng mga mabubuting balita ng kanyang kaarawan. Ang Elias namang ito, dahil na rin nabuhay sa katwiran, sa kalooban, sa kautusan ng Diyos, lumakad nakasama ng kanyang Diyos na katulad ni Enoch. Alam natin ang kasaysayan ni Enoch. Sila po ay tinangay ng karosang apoy na naglalagablab, ipinanhik sila sa langit. At hindi na nga po nangasumpungan ang kanilang mga pagkatao sapagkat inilipat na sila doon sa kaharian sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang Diyos pag tumatawag ng kanyang isinusugo, yung tunay na sugo, kinakausap ng Diyos, maliwanag. Sa kapanahunan nga po natin ngayon, 2015, ito na nga po ang kapanahunan ng bagong tipan. Pinalipas na ang matandang tipan. Alam natin, meron ng bagong tipan. Paano po naman? Papaano po ang paraan naman ng kanyang pagsusugo sa pamamaraan na upang makapagligtas ng kanyang iniibig, kinaaawaan, kinahahabagan o ng kanyang bayan? Noong matandang tipan, mukhaan, parang kaibigan lang, kinakausap ng Diyos. Katulad ng kay Moses. Sa huling araw na ito ng aklat ng bagong tipan, paano nga po ang paraan ng pagtawag naman ng Diyos? Hebreo rin 1:2. At nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, noong unang panahon, matandang tipan, ang paraan ng pagtawag ng Diyos, talagang tinatawag niya sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa mga panaginip, sa mga pagpapakita, literal, at tulad nga ni Moses, sa naglalagablab na nagniningas na punong hindi natutupok, at nakikipag-usap ang Diyos
na parang kaibigan lang ang kanyang kinakausap at isinusugo nga po upang magligtas. Sa huling araw na ito, ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2 ay nagsasabi, ay nagsalita sa atin ang Diyos sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino nga po baga ang anak ng Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang nakikilala natin na anak ng Diyos. Ano pa ang kanyang sinasabi? Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Na sa pamamagitan naman niya, ginawa ang sanglibutan. Alam natin, ang sanglibutan, ang gumawa, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kinikilala na anak ika ng Diyos. Sa paanong paraan nagsusugo ang Diyos sa aklat ng bagong tipan? Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Bakit nga po baga sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? Sa 1:3 ng Hebreo rin, sapagkat siya, si Kristo, sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ano ba ang kaluwalhatian na tinutukoy dito? Ang buhay na walang hanggan. Kaya nga ang wika ng Panginoong Hesukristo, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang ilaw. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Bakit po? Napakarami nga pong Ama, napakarami nga pong Diyos o mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao sa huling araw, ang daming kinikilalang mga Diyos-Diyosan nila. Ngunit dito sa 1:3, tinitiyak kung sino ang Diyos natin sa huling araw. Hindi po nagbabago. Sino po? Yun din ang Diyos na nakipag-usap kay Moses sa punong kahoy na nagliliyab. Yun din ang Diyos ni Abraham. Yun din ang Diyos ni Isaac. Yun din ang Diyos ni Jacob at ng bansa ng Israel. At tinitiyak namin sa inyo, yun din ang Diyos na pinaglingkuran. Pinagtapatan hanggang kanilang kamatayan ng aming tatay at ng aming nanay. Saksi po kami diyan. Sino nga yan? Ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang anak na itinalaga na tagapagmana, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Bakit nga ang ating Panginoong Hesukristo ang ipinakikilala ngayon na larawan ika ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan? Ang Diyos nga po, San Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos nga po, walang laman at walang buto. Paano namin nakilala ang Diyos? Nang siya po ay magkatawan tao. San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, nang pasimula ay ang Berbo. Ang Berbo ay suma sa Diyos. Ang Berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ginawa niya. All things were made by Him. And without Him, there isn't anything made that was made. At kung wala siya, walang bagay na nagawa. Mga kapatid, kung wala ang Panginoong Hesukristo, siya po ang larawan ng Diyos. Ang Diyos nga po ay Espiritu, walang laman at walang buto, pero para makilala natin kung sino at ano ang kanyang anyo. Nagkatawan tao ang Panginoong Hesukristo, 1:14, at nagkatawan tao ang Berbo. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng bugtong o ng anak ng Diyos. Hindi yata pwedeng mangyari yun, kapatid na Cirilo, na ang Diyos ay magkatawan tao. O sinasabi ng ibang iglesia, lalo na ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo na tao, hindi ka maaaring magkatawan tao ang Diyos. Ang Diyos daw ay Diyos at hindi tao. Totoo nga po yun. Katulad po ng inyong lingkod, hindi ko po pwede sabihin si Cirilo nagkatawan tao. Tao na po ako. Kaya isa pong malaking pamumusong, it is a blasphemy if I will tell you that I am a man who manifests into flesh, because I'm already a man. The only thing or the only one that could say manifest in flesh
are those that are not flesh or not human being, but they are a spirit. But there is only one spirit. There is only one God, Almighty. So no one can come to you and frontally tell you, I manifest in flesh. If I tell you that, you will tell me I am crazy. Brother Gonzales, you are crazy. Because you are already a flesh, you are already a man. You are a human being. Kaya, sa atin pong pag-aaral, mga tagapakinig, kapag may nakita kayong relihiyon, kapag may nakita kayong mga samahan ng mga tao, at magsasabi sa inyong nagkatawan tao ako, itakwil natin ang mga taong iyan. Tulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo, Galatias Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Sinasabi ko sa inyong kahit na kami, o mga anghel na galing sa langit, pumarito sa inyo at magsabi sa inyo, magturo ng ebanghelyo, itakwil ninyo. Kaya po hindi kami nagtuturo ng kung ano-ano pang ebanghelyo. Iisa po ebanghelyo. Ang ebanghelyong ipinakikilala namin sa inyo, ang mabuting balita, ang Diyos ng lahat ng tao, espiritu, walang laman, walang buto, nagkatawang tao. At kung paano nga po siya nagkatawang tao, Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, ito'y na kay Kristo Jesus din naman, bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Iisa lang po ang Diyos, walang kapantay. Anong ginawa ng Panginoon? Hinubad niya, alin? Ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Kaya naman upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Kaya ito po ang dahilan, kaya po yung iglesia ni Manalo na Kristong tao, pag sila'y nananalangin, hindi po sila lumuluhod. Yan po ay blasphemy. Yan po ay paglabag sa kalooban at utos ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo, luluhod ang lahat ng tuhod. Sino ka? Mas magaling ka pa ba kay Kristo? Bakit hindi ka lumuluhod sa Panginoong Jesucristo? Dahil nga po, ang pananampalataya ninyo at ng ibang mga iglesia, si Kristo'y tao lang, si Kristo'y anak lang ng Diyos, si Kristo ay propeta lang. Ngayon, ano ang pagpapatunay na sa huling araw na ito, mga kapatid, ang Diyos nagsusugo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya rin po ang Diyos, nagkatawan tao lamang, hinubad lamang ang kanyang pagka-Diyos, at isa pa sa dahilan kung bakit kailangang magkatawan tao, ang tao po, mga kapatid, ang katawang ginamit, merong dugo at merong tinatawag na laman. Paano mo ipapako sa krus ang isang espiritu, walang laman at walang buto? Kinakailangan nga po, magkatawan tao. Hindi ibig sabihin Diyos na siya, hindi siya Diyos, espiritu, nagkatawan tao para magkaroon ng dugo, para magkaroon ng pagkakataong makilala nating mga tao itong tunay na Kristo, itong tunay na Panginoon, itong tunay na Diyos. Tunay po baga? Ayon sa Biblia, sino po ang pinaka huling sugo naman na tinawag ng Panginoong Jesucristo? Bakit at saan siya isinugo? Sapagkat kung merong paraan ng pagsusugo ng panahon ng matandang tipan, ang Panginoong Jesucristo nga, ang Panginoon Diyos, sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta, sa huling araw na ito raw, ay nagsalita naman sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, bugtong na anak na si Kristo Jesus. Na siya rin yun. Paano nga siya? At anong katunayan? May mababasa ba kayo sa Biblia? Kapatid na si Rilo, na literal, tinawag, isinugo ng Diyos para magligtas, at saan siya isinugo? Buksan po natin Aklat ng Mga Gawa 26:16. Ito na po ang tinatawag na huling sugo. Itong tao na ipinakikilala ng Biblia
sa Aklat ng Mga Gawa 26:16, ito na po ang pinakahuling tao na literal kinausap ng Diyos sa huling araw sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, literal, face to face. Totoo ba yan? 26:16, Aklat ng Mga Gawa. Datapwat magbangon ka. Ito po ang pagkakataon sa daang Damasco. Makinig po tayo, mga kapatid. Alam natin ang kasaysayan ni Pablo. Nang hindi pa siya apostol, siya po ay isang panatikong Sabadista. Alam po ninyo, yung salitang Sabadista, hindi po relihiyon yun eh. Yung Sabadista pantukoy, Seventh-day Adventism, which only means they are people that consecrate the seventh day, that obey and followed the seventh day, which is the rest day of God. And there is no question about that. It was really the word commandment of God, even written in the Ten Commandments. But we must understand that there is a portion in the Bible which is called the New Testament in the blood of Christ, wherein the New Testament speaks of how the Lord Jesus have turned the Ten Commandments, the stones, or the first 5 book of Moses, and the books of the different prophets that came after Moses, and the commandment of God from the book of the prophets, starting with the Ten Commandments. It was already translated by our Lord Jesus to only 2 commandments. The first one is, we shall love our God with all our heart, with all our mind, and with all our souls. And the second is, we must love our neighbors as we love our own souls, that we must not do to others what we do not want others do unto us. That upon these 2 commandments, all the commandment of the prophet and the 2 tablet of stone, there is now only 2 commandments, and that is the New Testament in the blood of Christ. At alalaman natin, isa nga pong masugid na kaanib ng iglesyang galing sa mga Hudyo na nangingiling nga po ng araw ng Sabat. Wala nang ibang relihiyon kung hindi ang relihiyon na pinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. At gayon nga po ang pananampalatayang gayon na tinanggap ni Apostol Pablo nung araw na ang kanyang pangalan ay Saulo pa. Sa galit nga niya sa ibang relihiyon, una na nga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Romanos 8:1, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, anyo 32, yun ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. At dumating na nga po ang mga anyo humigit kumulang 30, 40, pataas, panahon na ni Saulo, pinag-uusig nga niya. At hindi niya nalalaman ang kanyang ibinibilanggo at pinagpapapatay ay katawan ni Kristo. At sa daang Damasco, sa Aklat ng Mga Gawa, hindi ko nababasahin, sinabi nga ng Panginoong Jesucristo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Nabulag siya. At nangaparapa silang lahat sa lupa. Datapwat sa tagpong ito sa kanyang 26:16, Aklat ng Mga Gawa, magbangon ka, ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ko sa iyo ang Panginoong Jesucristo personal, nasa langit na, bumaba pa para magpakita kay Apostol Pablo upang ihalal kita. Tinawag niya si Pablo at ginawang ministro, saksi, dahil din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, pag-uusig mo sa aking katawan, sa aking iglesia, at ng mga banal na pagpapakita, bagay na pagpapakitaan ko pa sa iyo. Ano ang dahilan at tinawag si Pablo? Mukhaan 26:18, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ayan, para yung pagsusuguan ko sa iyo, ito po yung mga hintilo, labas ng bansa ng Israel,
para idilat mo ang kanilang mga mata. Bakit ididilat? Ano ba ang kinaroroonan ng mga hentil na nasa labas ng iglesia o ng bayan ng Diyos? Upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Nasa kadiliman pala ang mga tao na nasa labas ng bansa ng Israel. Higit na nga ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sa akin o sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit tinawag mukhaan si Apostol Pablo? Para ang mga tao maalis sa kapangyarihan ni Satanas, sa kadiliman, at upang magkaroon ng kaliwanagan sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaya nga si Apostol Pablo, ito po ang pinakahuling literal na tao na isinugo. At kung saan po isinugo, sa labas po ng bayan ng Israel, kaya siya ang tinatawag na light to the Gentile nation, ilaw sa mga tao na hindi kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito po, huwag kayong magagalit mga kaibigan, sa paniwalaan po ninyo sa hindi. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ang nasa katotohanan. Ang iglesia ng Diyos lamang na katawan ng Panginoon na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, aklat ng mga gawa 20:28. Ito po ang kaligtasan, ito ang ililigtas, Efeso 5:23 at 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang katawan dahil sa iglesia. Mga babae, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya naman ni Kristo. Mga kapatid at mga magulang na umibig sa iglesia at siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang iglesia po ng Diyos ang kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kolosos 1:14. Bakit po? Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano nga ang iglesyang ito? Ito po ang iglesyang inusig ni Apostol Pablo. Sangayon po sa tala ng banal na kasulatan, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Sa makatwid, sinagot ang ating tanong. Sa huling araw ang magsusugo ang Diyos din na nagkatawan tao. Ang huling sugo sa huling araw, literal na isinugo. Walang iba kung hindi ang lalaking si Saulo na taga Tarso na tinawag na Pablo, ginawang ilaw sa kahintilan. At ang labas ng mga tinatawag na katawan ng Diyos, bayan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, lahat po yan. Wag po kayong magagalit, mga utos aral ng mga tao, Filipos 1:14 at unang Timoteo 4:1-3, mga utos aral ng mga demonyo. Kaya tayo, nung nasa labas tayo, kami po nang wala pa sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala po kami Diyos nung araw. Nung araw po, sumasamba rin kami kina Birhen Maria. Pagkatapos nga po, mga kapatid, dumating ang mga Amerikano, ang mga magulang namin ay napasama dyan sa mga protestante. At magmula nga sa protestantismo, bumangon yung iglesia ni Manalon, tao. Ang mga magulang namin, halos magpakamatay sa paglilingkod diyan nung ang Diyos ay Diyos pa rin. Ang Panginoong Hesukristo nung mga panahong yon, nung mga anyo 1930, 1940, ang kanilang pananampalataya, ang Panginoon Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo at bawal ang alahas. Dadapot ang aming mga magulang na noon ang aming ama, Sekretaryo General ng Iglesia ni Kristo,
ang aming ama kasama ni Manalo sa paglalakbay sa iba't ibang bansa, higit na nga dito sa Amerika, nang bumalik nga po sa Pilipinas ng mga kapanahon ng 1938, mga tagapakinig, nagbago na magmula noon. Si Kristo ginawa ng tao, ang alahas hindi na bawal, at lumabas na nga po ang mga katiwalian na nakita ng aming mga magulang, at nang sila nga po ay magsaysay ng katotohanan, idinimanda sila ng lebelo. Salamat na lamang, ang Panginoon Diyos inilabas kami diyan. Mahirap pong lumabas diyan sa iglesia ni Manalo. Talaga pong totoo yun. Mga magulang namin, hinostage din eh. Ang magulang namin bilang Sekretaryo General, doon sila nakatira sa palasyo, doon sa gilid. Nakatulad nga po ng nabalita nitong mga nakalipas na mga araw, yung nanay, si Tenny, at yung kapatid na si Angelo, nagbulgar ng kanilang katotohanan. Hinostage sila. At ang kanila raw pamamahala, marami ng korupsyon. History repeat itself. Kaya nga po mga kapatid, ang pinakapunto ng ating pag-aaral, ang magsasabing siya ay sugo ng Diyos. Tulad po ng iglesia ni Manalo, ang obispo ay sugo daw sa huling araw. Huling sugo. Ginawa pa nilang dakila. At nito ngang mga nakaraang kanilang pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo, wala silang pinupuri, wala silang sinasambat niluluwalhati, kundi Felix Manalo, Felix Manalo. Pagkatapos, Eranio Manalo, Eranio Manalo. Pagkatapos ngayon, Eduardo, ano nangyari? Yan ba ang sugo ng Diyos? Baka sugo sa huling araw ni Satanas. Kayo po ang magpapasya, mga tagapakinig. Hindi po kami naninira. Yung sinasabi namin sa inyo, yun po ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At kung makita natin ang lahat ng korupsyon, katiwalian, na ang kanilang itinuturo ay mga utos-aral na ng mga hudyot ng mga tao, utos-aral ng mga demonyo, ang wika sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, para wag kayong mapasama sa kanilang mga sumpa. Sa mga tuwid, si Apostol Pablo ang pinakahuling sugo. Romanos 3:10 hanggang 18, walang matuwid, wala kahit isa. Ayon sa banal na kasulatan, ano ang ginagawa po naman ng Diyos na naililigtas ng mga isinusugo na katulad po ni Apostol Pablo sa huling araw na ito? Na kapag binabasa natin ang mga salita ni Pablo, napapakinggan natin ang mga kautusan, ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Anong ginagawa ng Diyos sa bawat na ilalabas ng tunay na sugo sa kamay ni Satanas o sa mga iglesia ng mga demonyo? Unang Korinto 1:1, si Pablo po tinawag para maging sugo, na maging apostol. Ang ibig lang sabihin ng apostol, saksi na nakakita. Kaya nga po wala na pong apostol, wala na pong sugo sa huling araw. Hindi naman nila nakita ang Kristo Ang ginawa nila, yung sarili nila, pinarangalan nila. Ako ika ang sugong anghel sa pamamagitan ika ng mga hula. Sa Isaias 46:11, ako ika ang ibong mandaragit. Tinamaan ng sinalibad na. Ibong mandaragit, matagal ka ng patay. Paano ka pa makapandadagit ng kaluluwa? Ang kailangan sugo, walang kamatayan. Ang kailangan sugo, mananatili, magpakai kailanman. Unang Korinto 1:1, si Pablo na tinawag na maging apostol na Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Sostenes na ating kapatid, saan? 1:2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, doon inilalagay ng Diyos ang kanyang tinatawag sa makatwid baga sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Bakit sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus inilalagay ng mga sugo sa huling araw o ng mga tunay na sugong anghel ng Diyos? Sapagkat sa iglesia po ng Diyos, babanalin tayo
Sa iglesia po ng Diyos, lilinisin tayo. Sa iglesia po ng Diyos, makakapakinig tayo ng mga aral ng Panginoong Jesucristo. San Juan 15:3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Maliban nga po kay Apostol Pablo, na huling sugo na literal na tinawag sa daang Damasco, meron pa po baga tayong mababasa sa Biblia na tagapagligtas sa huling araw at ito ang magpapahayag ng kaligtasan o ng gospel, mabuting balita? Buksan natin ang tinatawag na Efeso, Kapitulo 3 at ang kanyang bersikulo po ay 10. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sino po ang tagapagpakilala? Sino po ang tagapagpahayag? Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa makatwid, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang mga ngaral na, hindi na po tao. Bakit po? Mga tao na mamatay, mga apostol patay na. Ang mga tinatawag na unang mga isinugo na personal ng Panginoon Diyos, hanggang kay Pablo, mga patay na. Kailangan natin ang isang tagapagturo, kailangan natin ang isang tagapangaral. Ang wika ng Biblia, ang iglesia ang mangangaral. Kaya nga sa Hebreo 13:16 in the book of the Hebrews, chapter 13 and verse 16, to do good and to communicate, forget not, for to those offerings or sacrifices, the Lord is well pleased. Kaya nga ang wika ng Biblia, kung tatagalugin natin, Hebreo 13:16, ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos ng Diyos, na banal, matuwid at mabuti, Romano 7:12, at ang pamamahayag and to communicate. Huwag nating kalilimutan, tayo ang mamamahayag, tayo ang magpopropaganda, tayo ang maglaladlad ng katotohanan. Sa gayong paraan, ang Diyos nalulugod sa atin. Sino ba naman ang kalaban natin na umaalipin sa atin sa huling araw? 2015, sino ba ang ating literal na kaaway? Basahin natin sa 6:12. Sapagkat ang ating pakikipagbak ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban, saan tayo? Nakikipaglaban, nakikipagbaka, kundi laban sa mga pamunuan. Doon sa tinatawag na mga may kapangyarihan, namamahala, laban sa kapangyarihan, powerful, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito, darkness, laban sa mga, espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya yan po nangyayari. Ang kaaway natin, hindi laman, dugo, hindi buto, hindi tao, hindi materya. Ang kalaban natin, yung masasamang espiritu sa kaitaasan. Ano ba yung kaitaasan? Una na nga yung gobyerno. Huwag naman kayong magagalit ng mga iglesia ni Manalo. Ito opinion lamang ng nagsasalita. Doon sa nakita namin, nang lumabas yung si Angelo Manalo at yung boses ni Tenny at larawan ni Tenny Manalo na nanay pala nitong obispong ito, mga kapatid at mga magulang, ano sinasabi? Maawa kayo sa amin, nanganganib ang aming buhay. Bakit manganganib ang buhay mo? Hindi ba yung obispo ninyo na anak ni Tenny at kapatid mo, Angel, sila ang chief executive? Pagkatapos maawa kayo sa mga nawawalang mga ministro. Ipanalangin ninyo sila at ang kanilang mga pamilya. Ano ba naman yan? Sino ba ang kalaban ninyo? Hindi ba kayo Tenny ang anak ninyo si Eduardo? Ikaw naman Angelo, hindi ba kapatid mo ng Eduardo? At lahat kayo nanggaling kay Felix Manalo? Lumalabas lang ang katotohanan. Makikilala ang puno sa kanyang ibinubunga. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Yan, and history repeat itself. Kung paanong nang unang kapanahonan ng mga magulang namin, ganyan din ang ginawa. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Huwag kayo magagalit, ho. Anong klaseng iglesia yan? Magsilayas kayo dyan. Apokalipsis 18:4. Sumpa ng Diyos ang dumarating dyan. Pagkatapos kayo mismo, ikaw na kapatid, nagsasabing
Marami pong korupsyon. Ang iglesia po, kwartahan na. Negosyo na. Hindi nga katakataka. Hindi ba nagpatayo kayo ng napakalaking kolosyum? Yun pala yung pinauupahan ninyo. Bakit kailangan pa ninyo yan? Hindi ba isang tambak na abulo yan ninyo? Hanapin ninyo ang katotohanan. Hindi namin kayo inuutosang sumama kayo sa amin. Huwag ninyo kaming samahan. Kami man kasama sa sinasabi sa Romanos 3:10, lahat ng tao ay sinungaling, lahat ng tao ay masama. Ang pagkakaiba lang namin sa inyo ng mga iglesia ni Kristo, kami po, nang mapakinggan namin ang pangangaral ni Apostol Pablo na kanyang isinulat sa Bagong Tipan, isinulat sa lahat ng kahintilan, binuksan ng Diyos ang mata ng aming puso. Inilagay kami sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at ang wika kanina, pinapagiging banal kami dito, nililinis kami. Ang pagkakaiba lang namin sa inyo ng mga Katoliko, Protestante, iglesia ni manalong tao, wala po kayo ron sa katawan na binabanal at nililinis. Mag-aral naman kayo. Kaya nga, kailangan pa ba na maglagay ng ibang sugo? Tulad nga nito, Felix Manalo, sugo, huling sugo raw sa huling araw. Kailangan bang maglagay pa ng ibang sugo? Palitan natin ang katawan ni Kristo, palitan natin ang tunay na sugo, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo mismo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Unang Korinto 3:11, tinanin niyo ang sinasabi ng Biblia kung pwede pa tayong maglagay ng ibang sugo sa huling araw. 3:11, Unang Korinto, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, hindi na po namin pwedeng alisin ang kaluluwa namin sa Panginoong Hesukristo. Wala pong pakikipagkaisa ang iglesia ng Diyos kay Satanas. Unang Korinto 3:11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Sino? Ito'y si Kristo Jesus. Walang kamatayan. At sa 4:12, sa kanino mang iba walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Hindi po tayo ililigtas ni Papa Francisco. Hindi kayo ililigtas ni Mama Mere. Hindi kayo ililigtas nitong si Sugong Anghel sa huling araw. Hindi kayo maililigtas nitong si Dating Daan. Magaling sa Biblia, parang diksyonaryo. Hindi kayo maililigtas lalo na ni Kiboloy, Bibelarde, kung sino-sinong mga pastor at mga obispo. Hindi tayo liligtas ng Seventh-day Adventism. Hindi tayo ililigtas, mga kapatid, ng kung ano-anong mga Buddhist, Zoroastro, kung ano-anong pangalan. Sa sino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Alin yan? 2:10 ng Filipos, sa pangalan ni Kristo iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Sa makatwid ang pinakahuling sugo. Sa huling araw nating ito, walang iba kung hindi ang namatay, nabuhay, nabubuhay, ang Alpha at ang Omega. At siya rin po ang Diyos. Yung tinatawag nating anak ng Diyos, siya rin ang Diyos. Ano ang katunayan? Unang Juan 5:20, mga huling talata. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Hesukristo, ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Yan po. Hindi mo na pwedeng alisin yan. Hindi mo na pwedeng palitan yan. At maliban sa ating Panginoong Hesukristo, kung may mga sugong anghel pa kayo, 5:21 ng unang Juan, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Maliban sa pangalang Kristo Jesus, lahat na po ng pangalan na pinararangal at pinapupurihan ninyo mga Diyos-Diyusan. At kung ito po ay wala sa Biblia, kung ito po ay dagdag lamang utos ng mga hudyot aral ng mga tao at ng mga demonyo, ano ang salita ng Diyos sa mga nagdaragdag at nagbabawas? Wala sa Biblia. Apokalipsis 22:18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdaragdag sa mga ito, yan, idinagdag ninyo. Anong idinagdag ninyong mga iglesia ni Manalo?
Huling sugo daw sa huling araw si Felix Manalo. Ayan po, huwag kayong magagalit. Wala po sa Biblia si Felix Manalo. Sino man ay magdaragdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. 22:19. At kung ang sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang pangalan sa punong kahoy ng buhay na nangakasulat sa aklat na ito. Amen. Ayan po mangyayari sa atin. Kung tayo magdaragdag, kung tayo mag-aalis, daragdagan tayo ng salot. Kung aalisin naman natin ang katotohanan na si Kristo nga ang huling sugo sa huling araw, ang kanyang iglesia, aalisin naman ang pangalan natin sa aklat ng buhay at sa aklat ng mga pangalan. Ang ibig lang sabihin, ito po ang itinuro sa atin. Isang napakagandang aral na ang Diyos kapag nagsusugo, literalmente tinatawag niya at kinakausap niya una katulad kay Moses hanggang sa huling isinugo si Apostol Pablo, kinausap niya ng mukhaan at sila po ang kinasangkapan upang ang kanyang mga anak ay mapalayo sa tinatawag kapighatian at sa mga makapangyarihang tagapagpaatag ng mga paghihirap ng mga anak ng Diyos. Ito nawa ang ipagpala, ibasbas at ibendisyon sa atin ng Diyos magmula ngayon magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak, magkakaibigan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.